Mga kababayan, trending na naman sa social media ang tinaguriang pinakamalinis at laging hugas kamay na presidente matapos umano'y halos walang pakialam ang ilang bagong graduate sa kanyang talumpati. The honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. At mas lalong pinag-usapan online ng isang summa cum laude na kadete ay sukang-suka at diretsyong nilagpasan si bangag at hindi kinamayan. Alam nyo na ba itong nangyari mga kadonatics? Hindi siya masyadong viral, pero nag-viral. Ano ba? Ngayon ko lang nalaman mga kadonatics, may pangyayari pala nung May 16, the PMAers mga kadonatics graduated on that day. Okay? At may isang kadete doon mga kadonatics na umagaw ng pansin. At anong nangyari talaga? Well. Basahin mo muna natin itong statement or talumpati ni Bongbong Marcos during that time mga kadonatics. Okay? Ang panunumpa! Ay nako. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ay grabe. The audacity of Bongbong Marcos to include this in his speech mga kadonatics is just adamant. Sobra. Grabe. At si Tatay Digong naman mga kadonatics, during his time, may tagline din siya. Panoorin lang natin ng konti, mga few seconds lang, yung tagline ni Tatay Digong. Okay? At i-compare natin dito mga kadonatics bago natin panoorin yung viral na video na hindi masyadong viral. Ayan ito. Be humble. Be humble. Nothing beats humility. Nothing beats Always humility. remember that the rank, authority, and trust of your subordinates and the people that you serve are born out of respect. Be teachable Be in teachable. all definitions of disciplines and endeavors. The way to success requires order and discipline. The way to success requires order and discipline. Sobrang ganda ng lines nito mga kadonatics. Sobrang ganda. And compare it dito sa talumpati ni Bongbong Marcos. Makikita mo talaga kung sino yung may puso sa kanila mga kadonatics. At yung mensahe ba na nanggaling talaga sa kasulok-sulukan ng inyong katawan. Sa sistema ng inyong katawan mga kadonatics. Be humble. Nothing beats humility. Wow! The way to success requires orders and resilient mga kadonatics. Palakpakan. Eto na, are you ready? Sa viral video ngayon mga kadonatics na hindi masyadong viral. Eto, panoorin natin. Ayan mga kadonatics, let's go! Mga kababayan, trending na naman sa social media ang tinaguriang pinakamalinis at laging hugas kamay na presidente matapos umano'y halos walang pakialam ang ilang bagong graduate sa kanyang talumpati. The honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. At mas Kakahiya. lalong pinag-usapan online ng isang summa cum laude na See, look at that! Look at that, mga kadonatics. Hindi siya kinamayan, hindi man lang nagsalute. You are the chief commander, mga kadonatics. Very brave. Ay talagang may prinsipyo tong kadete na to. Never tolerate those who do. At mas lalong pinag-usapan online ng isang summa cum laude na kadete ay sukang-suka at diretsyong nilagpasan si bangag at hindi kinamayan. Sa video na ito, Mas kinamayan pa si Gibo, mga kadonatics. Can you imagine that? makikita ninyo kung bakit maraming Pilipino ang nagsasabing namimiss nila ang dating estilo ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? To be fair, hindi naman siya korupto ngayon. Grabe yung birada mo,
Demonyo ka talaga. ng Pilipinas sa listahan ng mga bansang pinakamagandang mag-invest. Good news. Base sa survey ng US News and World Report, hindi naging hadlang ang malaking populasyon ng bansa sa mabilis na pagtaas ng Gross Domestic Product o GDP. Maganda rin daw ang pasok ng pera dahil sa remittances at lumalagong tourism industry. Mga pangalawa naman ang Indonesia sa listahan na sinundan ng Holland. Kasama rin ang Malaysia, Singapore at Australia sa mga bansang pinakamagandang mag-invest. Grabe! Look at that mga kadonatics. Ha? Best country sa panahon to ni Tatay Digong ha? Panahon ng pandemic mga kadonatics. Ha? Top 10 best country na napakaganda mag-invest. Philippines number 1 ngayon. Anong nangyari sa panahon ni Bongbong Marcos? Hindi pandemic. Nag-atrasan yung mga investors mga kadonatics. Takot yung mga investors na mag-invest sa Pilipinas. Hindi ako ang nagsasabi niyan, kundi ang mga news mga kadonatics. Ha? Even the world news sinabing takot yung mga investors na pumunta sa Pilipinas. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Vietnam at Thailand. Doon sila nag-invest mga kadonatics. Can you imagine? Ganyan katindi ang Marcos administration. Ganyan niya sinira ang Pilipinas in just 4 years mga kadonatics. Naging masaya naman ang survey. Ang entrepreneurship, economic stability, favorable tax environment, innovation, skilled labor, technological expertise, dynamism at corruption. Gusto ko See? Alam mo to Tulfo eh. Alam mo yan. Alam mo kung gaano kaganda yung pamumuno ni Tatay Digong. Pero isa kang traidor. Iba talaga itong mga Tulfo mga kadonatics. Binira niya si Tatay Digong eh. So many times itong Tulfo brothers. Traidor itong mga kadonatics dahil isa sa mga oligarch at sinockdown yung ABS-CBN. Hindi nila matanggap mga kadonatics. Oh! Umiyak. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say Okay, I would like to point out here mga kadonatics. Bakit ganito naman yung filter? Grabe naman kayo. something and maybe I'll cry. Gusto ko umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa totoo. Grabe talaga si Tatay Digong mga kadonatics, di ba? Ganyan. Iba yung puso niya sa puso ng mga liderato ngayon mga kadonatics, like totally different. May ganun ba si Bongbong Marcos? Has he ever, even once mga kadonatics, being so emotional while giving speech or sa mga press conference? Naging emotional siya mga kadonatics dahil sa kapalpakan niya. Hindi dahil nararamdaman niya na talagang gusto niyang tumulong mga kadonatics. Naging emotional siya doon sa flood control nung binaha noon mga kadonatics. Sabi niya, hindi namin makakaya. Bongbong Marcos, anong ginawa mo sa Pilipinas? Tapos, eto, pag-usapan natin ng konti mga kadonatics kung sino yung kadete na yon, yung matapang na kadete. And now, we found out mga kadonatics through this, okay? Ayan mga kadonatics. PMA Cadet Officer, hindi kinamayan si BBM. Okay, though hindi na pinakita masyado dito mga kadonatics, pero kita nyo naman sa previous video, okay? Kanina lang, na ay talagang nilampasan lang si BBM. Ang daming tao yun mga kadonatics, ha? Pero hindi niya kinamayan, ganyan siya katigas. Cadet First Class Mark John Vincent Utlang Katakutan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Katakutan talaga. It means mga kadonatics, ha? Nakakatakot siya. Kinakatakutan. Pero hindi siya takot. Grabe. From Pagadian City, and I would not be surprised, Mindanao, solid yan mga kadonatics. Solid talaga yan. Kitang-kita niya at alam niya through news mga kadonatics kung anong ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Look at this. Ipinakita niya yung pagprotesta niya through this mga kadonatics. Isang malaking sampal to kay BBM. He can't do anything. BBM cannot condemn this guy simply by not giving salute or any handshakes mga kadonatics. No. May prinsipyo, matapang etong magandang liderato mga kadonatics in the future. Nilampasan lang dito si BBM.
Ay nako, kawawang kawawa. Sa panahon ni Tatay Digong mga kadonatics, hindi ganun sila eh. Sobrang marespeto sila. Kita lang natin ng konti ito mga kadonatics. Ayan. Brigadier General Bartolome Vicente O. Bacaro, Armed Forces of the Philippines, and the head of the academics group, Brigadier General yan. Cheston D. Valencerina, Armed Forces of the Philippines. We thank you for being part of another milestone in the history of the Philippine Military Academy. To our graduates, the members of PMA Mabalasi Class of 2019, we bid you farewell and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Yon, dito ibinigay ni Tatay Digong ang kanyang relo. Pero kay Bongbong Marcos, anong ginawa niya? Why would I give you my watch? Look at that! Ikaw ang Pangulo Wow. para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa natako. Madilim na kahapon. Sobrang nakakamiss si Tatay Digong mga kadonatics. Pinakulong ni Bangag. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo na, magbago. Hawak kamay tayo para sa Grabe, sobrang nakakaiyak mga kadonatics, no? Pagmasdan yung love ni Tatay Digong towards the Filipinos, kakaiba talaga mga kadonatics. Tapos ipinakulong lang ng bangag na presidente, never lie. Nakakahiya ka, sarap mo. Karma, Bongbong Marcos will definitely come knocking. Trust me. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Eto mga kadonatics, ang hindi niya pagbigay sa relo ng isang kadete. Tatay Digong ay talagang hindi na nagtanong mga kadonatics. Kakaiba talaga si Tatay Digong mga kadonatics. Wala nang pag-alinlangan pa, ibinigay niya agad. There's no even question at all mga kadonatics. Well, ito ang nagpakulong mga kadonatics Itong si Bongbong Marcos. Yan yung ginawa niya sa kadete. Yan. Bata, what did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung Yan. inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have Pinutol nila yung talagang walang alam itong si BBM mga kadonatics. Sobrang walang alam, di ba? Sa ano yung culture or norm sa graduation. Ewan ko kung anong nangyari nung May 16 mga kadonatics, kung may humingi ba sa kanyang relo or natuto na mga kadonatics, wala nang naghingi. Kaya nga ito, hindi na lang siya kinamayan ng isang tagapagalian mga kadonatics. Alright, ganyan katindi. Tapos, I would not even hesitate to call him demonyo mga kadonatics kasi sobra yung ginawa nila sa Pilipinas. Sobra. Grabe. Kaya mga kadonatics, whatever happens, I would continue on supporting the Dutertes. Alam natin kasi, within our hearts, kung paano talaga mga kadonatics magserbisyo sila. Kaya ang mga sinasabi nitong mga komunistang dilawan na mga vloggers at iba pang mga political analysts mga kadonatics, don't mind them. They are part of the destruction. They are obstructionists or the challenges mga kadonatics that we have to go through. Okay? Kasi in life, may mga challenges talaga. May mga problema talaga. At itong mga to, sila yung mga problema natin mga kadonatics. Kaya mga kadonatics,
ever give them a chance masira yung araw mo dahil sa kanila. Comment down below mga kadunatics at babasahin natin. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.